Magandang araw sa inyo mga boss, no? Welcome to my vlog. Ang page mo to TV. I-share ko nga pala sa inyo today is about sa rectifier. Bali, hindi po tayo magte-test ng rectifier. Bali, ipapakita ko lang sa inyo dalawang klase ng rectifier, dalawang brand. So, hindi tayo naninira, pero ipapakita lang natin kung ano yung nasa loob ng mga rectifier. Bali, meron kasi tayong napanood sa Facebook na nagtatalo about sa fake. So, wala naman tayong problema doon. Bali, ang ginawa niya lang naman nagbigay siya ng idea, no, para makaiwas tayo sa fake na rectifier. Kasi nga naman yung loob ng regulator rectifier halos walang laman kundi isang pirasong diode lang. So ito, no, bali itong rectifier na to dati naman okay naman, gumagana. Yun na nga lang, sira na. So mahirap din naman kasi basta mag-repair nito. Kaya imbes na mag-repair ka, bumili ka na lang ng bago. Bali ito ang loob ng rectifier na to. Bali ang brand niya, umurahin lang, hindi ko nasasabihin kung anong brand to. Basta ang wire niya 5 wires. Yung pinaka black wire niya parang naka-separate, tapos may socket dito. Bali ang wire niya red, orange, yellow, tsaka green at black. Bali ito ang loob niya. Bali may isa siyang steel plate na board. Bali ito yung mga pyesa niya. So okay naman, no. May mga pyesa, legit naman, may mga laman, no. Yan. Ito yung pinakalaman niya. So yung iba dito na yung iba nakalagay dito, natanggal na lang nung pagpakbak ko ng epoxy niya. Pero may mga pyesa pa dito ng maliliit. Yan. Yan. May mga pyesa pa diyang maliliit. Natanggal na nga lang nung pagpakbak ko na. So tapos ito naman sa kabila, ito pwede nating yung brand na Liowa. Bali ito yung nakalagay sa Rusi. Sa mga kalimitan nakalagay sa Rusi. Bali ito yung 5 wires din, pero nakaseparate din yung isa para sa ilaw, yung red na may lining na may stripe na white. Bali ito yung bali ito yung para sa ilaw. So bali nakadalawang siya, dalawa yung board niya, isang steel board tsaka meron pa siyang plastic. Bali ganito ang forma niya, ganito ang pagkaka sa ang hirap lang bakbakin kasi double board kasi siya. Bali ganito forma niya, tapos meron pang capacitor dito na naka ganyan. Kaganyan po siya sa loob dito. Ang hirap bakbakin. Kaya pala mahirap bakbakin kasi siya, dual board. Meron sa ilalim at meron sa babaw. So may nakikita ko dito. Ito. May mga maliliit pang hindi ko na natanggal to kasi ang hirap pero may mga pyesa pa siya sa loob. Ito nga na natanggal kasi ang hirap na. Magkano kasi siya? Bali dalawang epoxy sa ilalim, may naka-epoxy pa sa ilalim, tapos sa ibabaw naka-epoxy pa, tapos double
dual board siya. Ganito ang pagkaka salpak niya. Tapos ito. Kaganyan siya. Ganyan pagkakasalpak niya mga boss na. So yun. So kung ikukumpara mo sa bigat, di hamak na mas mabigat to kasi ang dami niyang so ang importante lang naman pag halimbawa nagpalit tayo ng rectifier, no? I-test natin kung nagcha-charge ba talaga yung battery natin after natin magpalit ng rectifier. So depende naman niya kung anong gusto niyo brand. Basta importante pag nagpalit tayo, gumagana yung charging system. Kasi kung nagpalit na tayo ng bago, hindi pa rin gumagana. Baka may diferensya yung regulator niya, yung stator niya. So yun lang, no. I-share ko lang, no, hindi tayo nambabash ng ano dito, ng kapwa natin vlogger. So tulungan lang, no, para makapagbigay tayo ng idea ko ano maganda para sa motor natin, lalo na sa mga baguhan, sa mga nagdi-DIY. So yun lang. Kung bago ka dito sa channel ko, baka naman pwedeng paki-like, subscribe at share mo na rin kung gusto mong marami pang makapanood ng video na to at marami pang may matutunan ng mga viewers sa vlog natin. So thank you and God bless.